may gagawin tayo. Ito Samsung 50 inches yata ito. Yan, 50 inches. Ang problema nito, lumalabas naman daw yung logo, kaya lang namamatay. Yung nagdala nito ay ano din, isang manggagawa rin. Dinala sa atin. Testing natin yun, no? Lumalabas yung Samsung Smart nya. Yan. So mayroon siya, no? Yun, no? Buo naman, maandar naman pala. Ayun. Pansin na kaagad, oh. Mayroon na siyang hairlines dito sa side na ito. Yan, no? Oh. Ibig sabihin niya may problema yung isang side dito. Kung nagko-collapse yung display nito, nagsha-shutdown, pwedeng may tama yung isang side nito. So may hairlines na rin siya, marami. Yun ang marami na siyang hairlines. Okay. So yung mga ganitong hairlines, pag nag-block ka ng clock signal, minsan nawawala ito, minsan talagang mayroong naiiwan. So umaandar naman pala ito. So hindi rin kasi niya binuksan. Tapos kita kaagad yung problema niya. So kung hindi pa ito nagalaw, hindi pa na-repair yung pinaka-top board nito, hindi pa na-cut yung clock signal sa side na ito, maaaring itong side talaga ang nagkaroon ng problema. Kasi itong side niya malinis. Ito walang hairlines dito. Malinis yung screen dito. Yun. So ayan, o, shutdown na siya, no? Yan. So nawala na. Tapos nag-blink na yung ilaw niya. Yun, o, nagbi-blink na siya. Yan. Nagpo-protect na siya. Kasi nga nag-protect na rin yung panel niya. So ganyan kasi yung Samsung pag may damage yung pinaka panel nito. Mayroong ayaw magtuloy, magbi-blink na lang yung ilaw niya, yung kanyang indicator light na red, magbi-blink na lang yon, hindi titigil yon hanggat hindi nabunot sa saksakan, ano? Sakit yun ng mga Samsung na mga bagong labas. Protect. Okay, buksan natin to, tapos dahil dito natin nakita ang problema, dito na tayo actual mag troubleshoot. Ito na, bali nabuksan na natin yung unit. So ganito yung kanyang mainboard. Tapos yung panel naman niya ay ganito naman. Isa lang yung ribbon na manggagaling sa ating mainboard. Tapos may putol dito. Mayroon siyang ribbon dito. So pag dito ang issue, pwede ang tape method. Pag dito naman yung issue, cutting method. Okay. So ito yung kanyang power supply. Ang problema sa unang bukas, normal, maya-maya magsha-shutdown, tapos magbi-blink yung ilaw. So nakita na natin yung display niya. Itong side na to ang may mga guwit-guwit. So dito tayo unang gagalaw. Cutting method tayo dito. Dito makikita mo sa pinakadulo ng kanyang top board ay may mga circuit dyan. Yan. Marami yan, ha. So marami yan. Ito 2, 4, 6, 8, 9, 10 kasama itong dalawang maliliit. Yan. Wala tayong pagturo. Ito 10. Ito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So itong 8, pag sinundan mo yung circuito na yan, umakyat yan dito sa taas, ano? May dalawa pa nga dito. Yan. Umakyat sa taas, dumiretso yan dito. Yan, dumiretso doon sa pinakadulo. Dito. Yan, dito pala siya uminto. Ito. Naka-zoom tayo, saka nasisilaw yung cellphone natin, ano? Ito. Lalayan natin.
Yan, dito may nakalagay dito CK8 7654321. Tapos CLR STB. Ito naman yung LC1, LC2, BGH. Okay, so mayroon siya data dito. Hindi siya mahirap sundan yung data niya. So makikita nyo dito yung sa loob, dalawang LC1, LC2 yan sa loob. Pag sinundan mo yan, diretso yan hanggang dito sa dulo. Yan, dito sa huminto, dito huminto yung LC1, LC2 natin. Nagkaroon siya ng butas dito. Yan. Maaaring ito yung dalawa. Tapos may dalawa pa dito. May butas din. Okay. Pero yung signal talaga natin na 8. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itong dalawa, hindi yan kasama. Okay. So try natin i-cut tong 8 dito. Titingnan natin kung hindi siya magpo-protect. At pwede rin natin hanapin yung LC1, LC2 niya. Madi-disable din natin yun. Pwede rin kayo mag-tester. Mula dito, tester nyo, babasser nyo. Titingnan nyo kung saan siya banda dito. Para matrace nyo kung tama ba yung circuit na puputulin nyo. Okay? Kasi mayroon naman siya dito data eh. Hindi naman siya mahirap sundan. So pwede rin dito mag-cutting. Dito pwede rin mag-cutting sa mga bilog-bilog na ito. Pero mas gusto ko dito sa pinakadulo. Ito. Mas madali dito. Dikit-dikit. Okay, so nag-tester tayo. Tinry natin kung saan talaga yung LC1, LC2. So ito yung LC1 natin. LC2. CKB1 yung kasunod niyan. Ito. CKB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung huli yun yung pit 8 natin. So itong dalawa na to, iba naman ang signal niyan. Malamang dito yan sa ito. Ayan. Pwedeng itong dalawa, tatlo. Ayan. So hindi ko pa siya natutukan, So ito lang muna, ikakat natin yung 8 dito, yung clock signal. Pwede din isama natin si LC1, LC2. Pero pwede din clock signal muna. Okay, so ito na, naputol na natin yung 8. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So try ngayon natin yan kung hindi na siya magpo-protect. Hindi na magsha-shutdown. At titingnan din natin kung nabawasan yung mga lines doon sa gilid. Pwede kasing nabawasan yon, pwede ring hindi talaga maalis. Okay, try natin. Okay, so humaba pa lalo yung mga itim na lines na yon. Humaba. Sumagad siya hanggang dulo, sa sobrang haba ng guwit na lumabas. Tapos mapapansin mo yung side na ito, nagkukurap-kurap siya. Ibig sabihin niyan, may pumapasok na signal dito sa side na ito at hindi pantay ang signal ng bawat clock signal natin. So gagawin natin dyan, pagsamahin natin lahat ng clock signal. Lahat ng clock signal na 8, pagsamahin natin yan. Tapos i-short natin sa ground. Titingnan natin kung mababawasan din yung guwit or umiksi yung guwit. Okay? Okay, so ito na siya. Na-set up na natin. Pero mapapansin mo yung tatlong itim dito na guwit, tumagos, Ito, Samsung. Tapos dito, marami din siyang guwit na lumabas dito. Yan, daming hairlines. May portion siyang malinis, may portion talaga siyang maraming hairlines. So yung kurap-kurap pala dito kanina pag hindi naka-short yung clock signal. Pati yung LC1, LC2 pala nito, pinutol din natin kasi yung kurap-kurap niya dito, doon nagmumula sa LC1, LC2 niya. Pero lahat ng clock signal nito, pinagsama pa rin natin. So, bali ito siya. Yan. Lahat ng clock signal na 8, pinagsama natin yan. Tapos, nag-short tayo sa ground. So, hindi nawala yung black. Tapos, yung LC1, LC2 natin, kinat natin siya dito sa taas. Dito. Ano yan? Yan, dito natin siya pinutol. Yan, nakaputol na yan dito. Kasi pag nakakabit yan, mapapansin mo yung screen niya parang kumukurap-kurap siya. Kaya tinanggal din natin yun.
Okay, so may ginawa tayo, no? Tinry natin kung hindi mawawala yung display niya. So nagtry tayo mag-cut pa ulit, nagbawas pa ulit tayo. At may pagbabago siya, nabawasan pa rin yung itim niya, oh. Tingnan mo, isa dito, isa, dalawa. Tapos mayroon din dito sa taas. Parang nag-light yung guhit niya, yung nagbawas yung guhit. Pero yung isa dumiretso din, ano? Dumiretso sa dito. Pero bawas siya, hindi siya kagaya kanina, ang daming guhit talaga dito, oh. Napuno siya ng guhit dito kanina. Ngayon bawas siya. Yun, iilan na lang yung makikita mong guhit. Yan. So light na lang yung guhit dito. So ginawa ko rito, lahat ng side ng circuit, kinat ko lahat ng circuito. So nag-display naman siya, hindi naman siya nagblanko, at nabawasan pa yung mga guhit-guhit na matingkad na itim. So nag-light yung guhit-guhit niya. Okay, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga circuit na pinutol natin. Okay, so ito lahat ng circuit dito pinutol na natin kasi nag-try lang tayo kung may pagbabago ba, kung mawawala ba or magkakaroon, ano. So makikita nyo rito, mula doon kinat na natin yan, nakakat na yan. Tapos yung dalawa dito nakakat din. Tapos yung clock signal natin nakakat din yan. Tapos itong dalawa, yung LC1, LC2 natin, nakakat yan dito sa taas. Tapos mula dito sa LC1, LC2 natin, yan, kinat din natin yung circuit na yan papunta dito. So lahat ng circuit na makikita mo rito sa source scope, yan, makikita mo sa source scope yung lahat ng circuit na papunta dito sa side. Okay. Lahat ng circuit mula dito papunta dito sa side, kinat na natin. Lahat ng circuit na papunta dito sa loob, wag nyong ikat yon. Okay? Pwede ka lang mag-cutting yung mula dito papunta sa labas na circuit, pwede i-cutting yon. Yun ang ginawa natin dito. Yan, ha? Kita pa yung circuit? Hindi na, no? Yan. So makikita mo yung circuit dito. Yan, mula dito yan, ha? Masundot natin, mayari pa. Yun. Makikita mo naman yung circuit na yan, no? Yan, mula dito paakyat yan sa taas. Lahat ng circuit na yan ay papunta yan sa labas, palabas na side. Yan, nakaputol na lahat yan. So gumana naman siya, no? Naka-display naman. Saka nabawasan yung mga iitim na guhit, bawas siya. Hindi kagaya nung una kanina na hindi pa tayo nag-cutting lahat, na bakat yung mga itim na guhit. Okay, babad lang natin to, tapos titingnan natin kung magtuloy-tuloy ito.